Good morning! Alam niyo po, napakahirap na tumayo dito sa harapan. Sabi ko nga, ako ay nagkakandak ng box meeting, nagkaano ko ng tumatayo ako bilang speaker sa mga presentation ng mga sa pagdating sa trabaho. Nagagawa ko po yun, pero pagdating po, ewan, anong meron dito sa stage? Bakit? Hindi po natin alam kung ano yung dadaputin nating salita sa una. Pero alam naman po natin na mabuti ang ating Panginoon at ang layunin po natin ay magpagamit pa sa kanyang salita. Kaya tulungan niyo po ako sa panalangin. Dali ba ayaw lang pong magbukas na. Sabi ko nga po sa inyo, usog ako. Sige, sandali daw po at nahalap ko yata yung aking ito. Okay. Thank you. Marami ko lang sasabi na ako ay umiitim. Yung po, dati na po yan. Pero mas gusto ko po yung ganitong style. Mas pogi po ako dito kaysa anong Shaggy lang o kaya McDonald lang na gano'n. Hindi pantay. Pinantay ko na po. Kaya, I praise God. Mas bagay ko pala yung ganito. Maraming sasabi, ako yung umiitim. Wala si Brother Orly. Sabi niya, saka si Sister Cora, sabi nila, umiitim ka, Brad. Sabi ko, it's a color of money. Kasi ako po ay pagka nagtrabaho talagang nagtatrabaho. Hindi kagaya yung mga dati kong kasama sa DPWH. Hindi ko ba na sandali po ako ay mga DPWH na hindi natin alam kung ano yung kapal ng kanilang kahihiyan, ano po. Nakalunod na yung mga tao dahil lang sa kanilang sa kanilang kapakanan. Yun po. Naranasan po namin mag-asawa nung si Yen ay nag-early retirement. Nung si Yen ay nag-early retirement, nainggit po ako. Ako din po ay nag-resign sa aking trabaho kasi akala ko enough na yung kaya na namin umabot to sa finish line. Pero hindi po pala tama dahil habang tayo ay nagkukonsumo, kumakain, dapat tayo ay nagtatrabaho. Madami pong itinuro sa amin yung karanasan namin na yon na nag-resign, unti-unti bumababaw yung balon. Pero yun po yung kabutihan naman ng Diyos at tinuro po sa atin kung ano yung tama. Inanyayaan po kayong tumayo. Ako po yung nakapagpababa na ng nervyos. Inanyayaan po kayong tumayo para sabay-sabay po natin basahin yung mga talata na ating pag-aaralan ngayong umaga. Ito po ay matatagpuan sa aklat ng James o sa Santiago. Sabi po niya unahin po natin sa English, sa NIV. Sabay-sabay na lang po tayo. Ilang dalawang talata lang naman po ito. Sige po, James 4 verse 13. Now listen, who you say today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry no business and make money. Verse 14. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Sa Tagalog po, sabi niya,
ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Tayo tiyak, lahat ay po at manalangin. Panginoon Diyos, tunay nga po na Diyos kayo na mabuti. Kami po ay dumadaan sa aming mga buhay na maraming karanasan na nadadaanan. Ngunit Panginoon, salamat sa mga karanasan na yon dahil dumadating din po sa amin yung inyong pagtuturo. Kaya Panginoon, sa umagang ito, sa mga talata na mahayag, Panginoon, kayo po ang mangusap, gamitin niyo po ang aking labi upang may ihayag, Panginoon, ang inyong mga salita. Gamitin niyo po akong tungtungan upang kayo po ay maitaas at ako naman po ay mababa. Panginoon, pagpalain niyo po kami at turuan, Panginoon. Turuan niyo ang bawat isa sa amin at kayo ang manguna sa aming pagsasama-sama at pag-aaral ng salita. We thank you in Jesus' name. Amen. Maaari na pong makaupo ang lahat. May mga inaasahan tayo. Sa ko, naranasan nyo lahat ito. May mga inaasahan tayo pero hindi nangyayari. Pero naman tayo mga hindi inaasahan. Pero yun yung nangyayari. Hindi po ba? Sino po ang nakaranas noon? Palagay ko po lahat po tayo nakaranas noon. Kaya ang title po ng ating pag-aaral ngayon ay pinamagatan na Uncertainties in Life o mga hindi matiyak sa buhay. Because life can be uncertain, kailangan alam po natin yung gagawin natin, kung ano yung mga gagawin natin sa mga uncertainties na nararanasan natin, mararanasan pa natin o yung naranasan na natin. Kailangan may natutunan po tayo doon. Doon sa ating pag-aaral, next slide, sabi ko, ang tutukuyin po natin pag-aaralan ay yung ano ba itong mga uncertainties na ito? At what can we do for these uncertainties? Pakibuklat po. Sabi po sa next slide, Proverbs 27 verse 1. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. Huwag mo daw ipagyabang yung bukas kasi hindi mo alam ang mangyayari ngayon, bukas pa kaya. Next slide. Gaya po ng ating pag-aaral, life can be uncertain because a day event can change everything. Marami ang nababago na sa buhay ng isang tao sa isang pwedeng mangyari sa loob lamang ng isang araw. Kaya sinasabay nga nila, what a difference a day can make. Hindi tayo makakatiyak doon sa ngayon, yung pa kayang bukas. In a day, a person like Job, nakita natin si Job, kung titingnan at pag-aaralan natin yung aklat ng buhay ni Job na taga-Uz, yung buhay ni Job, in a way, biglang nagbago ang lahat. Di po ba? Sa verse 14 and 15 ng Job 1, yung kanyang mga bakahan at yung kanyang mga asno, di po ba, sinalakay ng mga Sabaeans at tinangay po lahat. Ganon din naman doon sa hindi pa man sabi nung nagbabalita sa kanya. Alam natin si Job, di po ba? Job, si paragon of wealth na talagang paragon of wealth, wisdom, yung kanyang health and everything nice in life. Pagka binasa po natin yung Job, makikita natin na talagang matutuwa tayo kay Job. Isa siyang pinagpala, may 10 siyang anak, 7 lalaki, 3 babae, maayos sa kanyang pamilya, marami silang pag-aari. Ngunit isang araw, habang siya ay naghahandog ng burnt offering niya sa Panginoon, dumating yung balita sa kanya na yung kanyang mga baka at asno ay tinangayin ng mga Sabaeans. At sabi nung nagbalita, ako lang po ang natira sa mga nagbabantay dahil pinatayin ng mga Sabaeans. Yun po yung unang dumating. Hindi pa po natatapos. Hindi pa natatapos ng balita yung unang nagbabalita. Ito na naman yung isang
nagbabalita. Yung pong inyong mga tupa ay biglang tinamaan ng apoy galing sa langit o mga nasunog, pati po yung mga nag-aalaga. Alam po natin kahit yung mga tagapag-alaga nun ay kayamanan ng kanilang mga tagapamuno nun. Nasunog lahat. Hindi pa natatapos. Ito na naman yung isang tagapagbalita. Yung pong inyong mga kamelyo. Tinangay ng mga Kaldeyan. Ang mga tagapag-alaga ay pinagpapatay. Ako lang po yung natira. Hindi pa ito natatapos. Ito na naman yung balita. Ang inyong pong mga anak. Hindi pa nagtatapos sa balita. Ang inyong pong mga anak ay tinamaan ng buhawi ang bahay na kadalalagdan at sila po ay nadaganan, nangamatay. Yung karanasan po ni Job, sa loob ng isang araw, nagkaroon po ng isang malaking pagbabago. Job faced a reversal in his life. Reversal na from kayamanan, eto, walang-wala siya. At yun po ay pwede din pong mangyari sa atin. Kaya, yun yung unang-unang uncertainties in life. A day's event can change everything. Ano po yung kasunod? Sinabi po sa Ecclesiastes 9:11, sabi niya doon, I have seen something else under the sun. The race is not for the swift or the battle to the strong, nor does food comes to the wise or wealth to the brilliant, or favor to the learned, but time and chance happen them all. Isang katotohanan din po na hindi ko mo nagtitraining ka, ikaw yung magsasucceed. Hindi ko mo, matalino ka, ikaw ay magiging mayaman. Totoo po ba? Magiging mayaman ka na. Kung mo matalino ka, hindi po. Although, that may increase a possibility na ikaw ay yumaman, ikaw ay mag-succeed, pagka ikaw ay nag-train. Ito, dahil nga alis yung pag-strive sa mga part na yun. Di po ba? Pero anong sa makikita natin dito sa Ecclesiastes na to, life can be uncertain because, next slide please, time and chancing po ang sabi ng talata sa Ecclesiastes. Time and chance may happen sa buhay po natin. Tayo pong mga Kristiyano ay hindi naniniwala sa swerte at malas. Tayo po ay naniniwala sa pagpapala ng Diyos at pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Pero huwag po natin kakalimutan yung Panginoon din ang may gawa kagaya ng spiritual life, kagaya ng spiritual law. Yung natural law. Nandyan po yan. Ano po yung sa spiritual life? Sa spiritual life, huwag po natin kakalimutan. Ano ba sinabi ng Romans 3:23? Paborito po namin ni teacher to eh. Romans 3:23, sabi niya, for all have sinned. Ito yung spiritual law ha. For all have sinned and come short for, basta ganun po. Fall short of the glory of God. Ang lahat daw po ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat daw po ay nagkasala. Ako, sila pastor, kayo, sabi po lahat eh, kaya kasama po kayo doon. Ang lahat daw po ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano naman sinabi ng Romans 6:23? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Ang kabayaran daw po ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kung may buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, may kamatayang walang hanggan, yun po ang impyerno na inyong kapupuntahan. Eh lahat daw po tayo ay makasalanan. So lahat po tayo ay entitled na papunta sa impyerno. Pero ano po ang sabi niyang John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son.
that who should ever receive Him will not perish, but have everlasting life. Ang sino naman daw pong tumanggap sa ating Panginoong Hesus ay hindi mapapahamak, hindi magkakaroon ng buhay na wala hanggan. Yun lang pong mga tatanggap. Yung pong hindi tatanggap, saan po pupunta? Yun po yung katotohanan, yun yung spiritual law. Kaya nga yung talata ng John 3:16, for God so loved the world, palitan mo yung word ng pangalan mo. For God so loved you, that God, He gave His only begotten Son, that if you receive Him, you will not perish but have an everlasting life. Yun po yung spiritual law. Ngayon, ano naman po yung natural law? Pagdating po sa natural law, dun po papasok yung mga law of physics, law of science, yung mga natural law na calamities. Ano ba yung law of physics? Law of physics, paborito ko po ito eh. First law of motion, second law of motion, third law of motion. Yung first law of motion is an object. Yung second law of motion, yung free falling bodies, ibigat natin. Yung third law of motion ng physics, action and reaction. Pagka yung isang bagay, kung ito ay walang gaspang, itinulak ko, tutuloy-tuloy yan. Pero dahil meron siyang third law of motion, pagka tinulak ko, kukontra yun, hindi siya magtutuloy-tuloy. Kaya, may law of motion. Panginoon din po ang may gawa niyan. Ang ibig po sabihin nung physics law, ikaw ay Kristiyano, pero ikaw ay nasa isang alanganing lugar, nagsiselfie, nahulog ka sa bangin. Ay di ba, ba't nilaglag yun? Kristiyano yun. Mayroon pong balita nung nalungkot ako, may isang convention na pinuntahan yung mga Kristiyano at doon sa hotel na kanilang tinuluyan ay nagkasunog. Nasunog po yung mga Kristiyano noon eh. Yung mga umattend doon sa sa convention na yun. Sabi ko, ba't ganun? Eh, tingnan naman natin, yung hotel na pinuntahan nila, walang fire escape. Kaya, uncertain ang buhay, hindi mo bakit na dapat natin i-consider. Hindi tayo aasa na sa malas at swerte, pero dapat maging matilino tayong mga anak ng Diyos. Dapat pupunta ka sa isang hotel, tingnan mo naman yung hotel, kung ikaw ay pakain kisa ay malalaglag na sa'yo, kagaya wala palang fire escape. O, di po ba? Ito, hindi ka mo Kristiyano ba, nag-bungee jumping ka, na-fracture yung backbone mo, yung mga extreme na ginagawa. Medyo dapat po, bilang isang anak ng Diyos, paging matilino din po tayo doon. Ano naman yung science law? Tayo ay may sakit, tayo ay nagkakasakit. Mayroong gamot, hindi mo iniinom. Ikaw ay nagkaroon ng, yung common na ikaw ay nagkaroon ng, yung gagamit ka ng antibiotics. Alam mo, yung sa nagkaroon ka ng UTI. Ito ang doktor, nagpatingin ka naman tama lang na magpatingin po tayo. Niresitahan ka ng 1 week na gamutan. Uminom ka first 3 days, naginhawahan ka, itinigil mo na. Science law, igalang natin. Sabi, hindi tayo, ulitin ko po, hindi po tayo naniniwala sa swerte at malas. Pero, igalang po natin itong mga batas na ito. Spiritual law, natural law, sa calamity. Sorry po, sa mga hindi naman natin may iwasan. Ano po? May mga tao nakatira sa may floodway. Pagka nagkaroon ng flood, anong i-expect mo? Kung may kakayanan din po tayo kung tayo ay nandun,
binubukas po ang ating kaisipan. Magkaroon tayo ng mitigation, magkaroon tayo ng adaptation sa situation na hindi na po natin maiwasan eh. Nangyayari, calamity. Bagya lang umulan, ang antipolo, bundok binabaha. Di po ba? Kung ang bahay mo inaabot kayo hanggang ground floor lang, so, hindi natin maiwasan. Second floor, third floor ka. O kung may kakayanan ka, lumipat ka doon sa mataas na lugar na kung saan hindi ka abutin ng baha. Maging matalino po tayo. Susunod pong slide sa Isaiah 32 verse 9 and 11. Sabi po niya dito, "You women who are complacent, rise up and listen to me. You daughters who feel secure, hear what I have to say. In a little more than a year, who you feel secure will tremble. The great harvest will fail and the harvest of fruit will not come. Tremble you, complacent women." Sinasabihan po dito, kasi ang Isaiah po, kung papansin ninyo, madalas ina-address ng letter ng Isaiah sa mga babae. Pero sasabihan dito yung mga babae, pero maging lalaki man, sinasabi dito, huwag ka nang maging complacent. Huwag kang masyadong secure sa buhay. Itong mga babae ito ay mga secure sa buhay. Akala nila, mayaman na sila. Hindi na mauubos yung kayamanan nila. Yung iba ay yung kanilang savings ay kumikita na ng interest. Oh, ganda no? May savings na, may interest. Pero yung iba pa, yung interest, kumikita ka ng interest. The interest of their savings. Ay, napakasarap po nun. Di po ba? Kaya sila ay, akala nila, yun na. Pero, but economic crash will fall on them. May mga pagkakataon na nagkakaroon ng economic crash. Ibig sabihin dito, huwag tayo masyadong magtiwala. Ang next slide please. Ang pangatlo po natin na uncertainties is reversals may happen. Gaya nga po nung nangyari kay Job, sabi nga natin kanina, sabi lang natin just in one day, nagkaroon na reversals. Ito din, huwag daw tayo maging panatag, hindi natin alam. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari bukas. Isaiah 47, next slide. Isaiah 47, 8, 9. "Now listen to you, lovers of pleasure, lounging in your security and saying to yourself, I am and there is none beside me. I will never be a widow or suffer the loss of children. But of this will overtake you in a moment, on a single day. Loss of children and widowhood, they will come upon you in full measure in spite of your many sorceries and all of your potent spells." May konteksto yung talata. Di ba sabi ko kanina sa inyo, yung Isaiah, kung papansinin nyo, ina-address ito sa mga babae. Noong panahon na ito, may mga, sa kanilang culture, may mga black magic, black arts na paniniwalaan yung mga tao na ginagamit na nila, and even yung kanilang black arts na hindi sila mamamatayan ng anak, hindi sila mamamatayan ng asawa. Pero sabi ng propeta? Next slide. "A life can be uncertain because bereavement can happen." Ang kamatayan po ay hindi natin may iwasan. Even to these people who feel secure sa probinsya, doon nga po sa amin dati nung ako ay bata, nung araw, ako po ay 1973 nang medyo malayo pa po sa talagang karanasan natin ngayon, at bansa na Noon po, pag kami namatay sa probinsya, sabi, nilagdat lang yun, namatay na. Hindi po pala nila alam na dengue. Di po ba dahil sa probinsya, nilagdat lang, namatay. Ang kamatayan, hindi po natin masasabi yan Na-atake sa puso. Na-stroke. Hindi po natin
natin may iwasan mga yon. Pero, karanasan po namin yan, ano po, sorry Hana, wala po maging kami po niyan, kasi ako sabi ko nga, pinapatotoo ko, lumaki ako sa mahirap na buhay, wala kami makain. Sabi ko nga, umaakit ako sa puno ng bayabas para may panglaman lang ng aking tiyan. Kaya nung ako po ay napagpala naman ng Panginoon na nakaalis doon sa ganung kalagayan at naging mag-asawa ng kami niyan, tuwa-tuwa po kami sa Eat All You Can. Unlimited steak, mga tibon, ribeye, yan ang mga paborito ko eh. Siya naman tuwa-tuwa sa gamis. Ayun po, naku po, nung inabot po kami ng karamdaman, siya po ay nag-586 ang sugar. Nakatimbong na lang po. Akala ni Sister Yen, hindi ako naapektahan sa sitwasyon niya. Ang hindi niya alam, baka natutulog na siya sa gabi. At ako ay, akala niya masarap tulog ko eh, pero binabantayan ko siya. Dahil ko sa sama talaga ng sitwasyon ni Sister Yen, tinitingnan na, pasensya ka na, tinitingnan ko na lang yung tiyan. Kung gumagalaw, dumating po kami doon talaga. Tinitingnan ko yung tiyan niya kung gumagalaw. Pagka gumagalaw, ibig sabihin buhay pa. Naranasan po namin talaga yun. At ako, maloko naman ako eh. Sabi ko sa kanya, Han, bumuti ka. Pagka hindi ka bumuti, mag-aasawa ka ng iba. Pagka wala ka, abay, effective po. Bumuti po sa Sister Yen. Bumuti po talaga. Ayun po. Kaya lang, yung mga karanasan na yun, na nakakatuwa po doon is, dapat may natututunan tayo. Sister Yen is, ngayon po ay pagka nakakaramdam na nanginginig na, nagugutom na, ayan, kailangan na siyang kumain. Pero hanggat may iwasan, tama ba? O hanggat wala pang 4 hours? Ano naman po, nangumontrol na po. At nakita niyo naman po naka-recover talaga sa Sister Yen. Even I, talagang ang lahat po nasa borderlines, lahat ay so, nag-undergo kami ng mga medical check-up. Yan po yung mga hindi natin naiiwasan eh. Di po ba? Next po, sabi niya sa Matthew 6, pang-apat na po yun, no? Matthew 6, verse 19, do not store up yourselves treasure on earth, kapampangan, where moth and vermin destroy, and where thieves break in and steal. Ano po ang makikita natin dito? Sige po. Ang makikita po natin dito, next slide please. Ang makikita po natin dito, sabi niya, life can be uncertain because material things can suffer decay. Ano yun? Ang tao po kasi, nag-i-invest ng kanyang sasakyan, alahas. Sabi niya, pagka binili akong alahas, investment to pagka nangailangan ako. Sino? Hello. Sino po dito ang nakakita na bumili ng alahas nagkakahalaga ng 20,000? Tapos nung ibinenta niya, 20,000 pa rin? No. Sasala po niya yun, baka hanggang 8. Yung iba, nag-i-invest sa sasakyan. Nag-i-invest ng sasakyan. May deterioration yan. Nag-i-invest ng cellphone. Bago ngayon, bagong puso yan ngayon. Bukas po may bago uli. Habol ka ng habol do sa kung ano yung bago.
Hindi kayo matatapos kakahabol. Life can be uncertain because material things can suffer at yun ang pinagkakaabalahan ng tao. Di ba, lagi naman po natin naririnig, sa langit daw po tayo mag-store ng ating kayamanan. Alam niyo po yung kayamanan dito? Ayun din, sabi doon, pwedeng mawala dahil sarado ninanakaw, nasusunog, nalulubog ng baha. Totoo po ba? Yan po yung mga uncertainties na nagbigay lang po ako ng 6, pero alam ko po, maraming iba't ibang uncertainties na tayo ay dinadaanan. Ibang ganyo na lang po dito sa ating pag-uusapan. Ano po? Ngayon naman po, dadako tayo doon sa ano naman ang ating gagawin doon sa mga uncertainties nato. Hello? Nandyan pa po ba kayo? Itutuloy ko po ba? Maraming mga hindi tiyak sa ating mga buhay. Maraming uncertainties at maraming mga iba't ibang nararanasan tayo gaya ng sabi ko nga po kanina. Maraming pwedeng mangyari, maraming mga sitwasyon na pwedeng mangyari sa atin. Yung mga unang 6 kanina, halimbawa ako lang po yun. Maaaring may iba po kayong mga karanasan na uncertainties. Ngayon, ano po ang ating mga gagawin? Ibangga lang din po natin dun sa ating mga naunang binigay na halimbawa. Next slide please. What can we do for these uncertainties? Next. Unang-una, sabi niya, plant more or diversify. Ako po ay pinanganak sa lugar na kung saan ang kabuhayan ng mga tao ay magsasaka. Ano po? Magsasaka, nagtatanim ng palay, nagtatanim ng mga gulay, kaya ako po ay may kaalaman doon sa pagtatanim na yon. Pero nakita ko po yung problema, ano po, napakahirap ng buhay namin noon. Kasi ang nakita ko po yung mga kapatid ko o yung mga matatanda doon, kahit yung mga tatay ko, pagka mag-prepare na ng bukid, yung utang na nila yung puhunan. Pag-prepare ng bukid, binhi na gagamitin, inutang yan eh. Tapos yung makinarya ang gagamitin, sa pag-prepare ng bukid, inutang din yun doon sa kapitalista. Ano po. Ngayon na ipatanim na, umupa ka na nagtanim, nung lumalaki na yung palay, pupuntahan sa umaga, bubulot na ilang damo, pagdating ng alas 12, uuwi, uupo na sa sugalan, yung kinakain nila ay inutang. Ano po? Yun yung nakita kong nakita kong parang hindi tama. Ano po? Hindi dapat iasa lang ang kabuhayan sa isang pagkakakitaan lamang. Meron naman po kasi ako, yung bayaw ko, yung lately namatay na si Kuya Edo ko. Siya naman po, nagsasaka din. Pero bumili siya ng jeep. Namamasada siya. Yung kinakain nila araw-araw, nasusustain. Yung mga anak niya nakakapag-aral lahat. Yung lamesa nila, may pagkain. Kami wala. Nakita po natin, inutang lahat may dumating yung baha. Malapit ng anihin yung palay, dinatingan ng kalamidad. So, nung natapos yung kalamidad, yung dapat na tamang aanihin, ulit lang yung aanihin. Pero kung ang nautang niya ay nagkakahalaga halimbawa ng 10 kabang bigas ay palay, ang inaani naman niya ay sa isang itaya, kasi usually kung may maani ng 100 kabays, ganyan yan eh. Pero dahil umani naman ng 30. So kung tutusin mo, 10, 15 ang nagamit, 30 ang inani, dapat sana sufficiente.
Pero dahil yun lang ang inasahan, pati yung pinambisyo, doon lahat inaasa, nakabaon lahat sa utang, kulang. Baon sa utang, may magsasaka uli, mangungutang ulit. Huwag daw po natin iasa sa isang kabuhayan lang. Para pagtatanim ng halaman yan eh. Eh kung ang tinanim mo ito, naaanuhan ko din po, no? Nababaltaan natin, pagka panahon ng kamatis po, kamatis. Pagka panahon ng kamatis, ang kamatis po sa Upperland, di ba itinatapon na lang nila dahil napakababa ng presyo? Hindi na nila aanihin. Dahil matatalo pa sila sa transportation, ibababa nila sa lowland, namubulok lang. Bakit kaya hindi nila, dapat, yun yung tinatawag natin na dapat nagda-diversify tayo. Yung panahon na mahal ang ganitong dapat yun yung panahon na tayo ay umaani ng pananim na tama. Kung ganitong panahon, mahal ang kamatis, dapat yung panahon na yun, ini-aim natin na doon tayo umaani ng kamatis. O pagka na-peste yung ibang, kaya dapat may ibang pananim eh. Pagka na-peste isa, mas maganda kung lahat ng tinanim mo ay nag-gun well o umano ng maganda. Eh paano kung yung isa ay na-peste? Meron nga pong sige po, tingnan po muna natin yung ating verse na ginamit yan. Sabi po sa Ecclesiastes, wow, paborito po ang Ecclesiastes o mga maral. So, Ecclesiastes 11:6, medyo lumulusot po yung hangin sa aking pagbigkas, pasensya na po Sow your seed in the morning and in the evening, let your hand not be idle. For you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will equally well. Yun po yung katotohanan. Sabi niya, huwag daw na, magtanim daw tayo sa umaga, pero pagka may panahon pa, tabingin din tayo na iba natin pwedeng gawin. Mas maganda kung tinanim natin ng umaga at yung mga crops na ginawa natin o crop arts na ginawa natin o yung business na ginawa natin, online selling na ginawa natin, ay lahat nag-equally well. Mabuti po yun. Pero kung sabi ko nga sa kanina, kung nabaha yung pananim mo, meron ka pa sana ibang. Kung ikaw ay namamasada, kagaya ko yan, kung meron ka ibang pinagkakakitaan. Hindi pwedeng sa isang bagay lang natin iaasa yung buong buhay natin. In common words, don't put all your eggs in one basket. Huwag daw po natin ilagay lahat ng itlog natin sa isang basket lang. O yung business natin sa isang business lang. Meron po akong mga kakilala, si Engineer Mike Matias, banggitin ko lang yung pangalan. Natuwa po siya nung siya ay nag-business ng piggery. Nag-ano siya ng piggery, then umasenso, nagpagawa siya ng another na kulungan, nag-inahin na siya, dumating po yung nag-harvest siya ng mga baboy is millions yung kanyang na-harvest. Pero may isang pagkakataon, tinamaan ng FMD, sabi ko in Pampanga, hindi na po niya mailabas sa kanyang mga baboy sa Pampanga. In-invest nila. Kaya yung isang kaibigan mo naman, taga Quezon na Chaong. Taga Chaong naman, ganun din, nag-ganon ng business. Sabi ko, nagpayo na ako sa kanya. Sabi ko, kasi ganun din nagiging pattern niya Kumita, dati ang 30 lang ang fattener niya. Nung kumita, bumili na siya ng 16 fattener. Nung kumita, nag-inahin na siya at sabi ko, dapat magkaroon ka din ng bigla naman nagka-peste din. Sabi niya, Sir, tama po sabi niyo. Tama po sabi niya. Sana hindi ko lahat ibinuhos doon. O di po ba?
Instead of that, put not all your eggs in one person. Ano po ibig sabihin dito? Huwag mong iasa ang buong kaligayahan mo o buhay mo o security mo sa isang tao lang. Kahit mahal mo siya, mahal ka niya, huwag mo daw ibigay lahat. Kasi halimbawa ang asawa mo namatay, dapat alam mo na may mga anak ka na nagmamahal pa sa'yo at ang tawag dito, may mga anak ka na nagmamahal pa sa'yo at papahalaga sa'yo. Dapat alam mo yon. Sa mga anak, itinakwil na ang kanilang mga magulang dahil nagka-boyfriend. Ano? Selves. Dahil nagka-boyfriend, itinakwil na yung mga magulang. Baka asawa yun sa'yo, selves. Haha, nalang selves. Sa yung mga byuda, ano po? Itinakwil naman yung mga anak dahil may bagong Bogart sa kanyang buhay. Sino si Bogart? May bagong Bogart sa kanyang buhay. Bahala na kayo. Huwag naman po ganun. Ano po? Medyo, ibig ko po, maging masaya tayo, kaya nilalagyan ko po ng mga ganun. May bagong Bogart. Ano? Brother Charlie, natutuwa, ano? May mga magulang nilalagay naman ang buong pag-asa at future nila sa isang anak. Inubos na ang lahat-lahat. Ano? Mabait na yung anak mo. Nung nakapag-asawa, ang nakuhang asawa, a wife from hell. Naku po, hindi ka na maalagaan ngayon. Dapat magtitira tayo ng para sa atin. Hindi lahat, ibibigay natin. Ano po? Kaming mag-asawa, sabi po namin sa kanya, sa kay Eunice, si Eunice po ay, alam naman natin, sabi namin, hanggat kaya namin magtatrabaho kami, huwag mo kami alalahanin. Pero siyempre, naririnig naman niyang mga salita ng Panginoon, alam namin hindi rin niya kami pababayaan. Yun naman po, di po ba? A wife from hell, nakuha ng mabait mga anak. Hindi ka na ngayon mahalagaan. Balik po tayo sa pagdadiversify. Kung alam po natin yung Proverbs 31, 10 to 31 sa Proverbs, ito po yung ano po sinasabi doon. It talks about the woman with noble character. Di po ba, yung sa Proverbs 31, 10 to 31, yung babae doon, sabi niya, yung mga talata na yun, it talks about the woman with noble character. Ano po yung nobility niya? Ang nobility po ng babae ito, she does many things, nagdenegosyo, namumuhunan, nagbuburda, nagkakawang gawa, inaalagaan ng kanyang anak, ang mga anak, ang kanyang asawa, maging yung mga kanyang mga kasambahay, talagang pinapahalagahan niya. At ang nakakatuwa po na description sa babae ito, she can laugh on the days to come. Bakit? Sino yung makakatawa na nanay kung eto parating ang tuition fee ng anak mo, ang enrollment ng anak mo? Makakatawa ka lang kung yun ay napaghandaan mo. Tama po ba? Sino dito yung makakatawa na eto yung mga due dates? Bill ng ilaw, bill ng cellphone. Sino makakatawa? Yung matilino, tulad ng Proverbs 31 woman. Basahin niyo po yun. Proverbs 31 verse 10 to 31. May inspire po kayo sa nobility ng babae niyon. Ano po?
Next slide po. What can we do for these uncertainties? Number 2, do not limit or tie your words and deeds. Sabi nila, huwag kang mangangako, baka ka mapako. Ang mga kasabihan po, no. Huwag kang mangangako, baka ka mapako. Kasi hindi mo nga alam yung pwedeng mangyari bukas. Maraming factor na hindi mo control. Kaya huwag mong sasabihin, kayang-kaya ko yan. Nangungutang ka ng pera, nangungutang ka ng puhunan, sige, pautang kita ng puhunan, kaya mo ba ibalik yan? Kayang-kaya ko yan. Di ba? Minsan, mas mahirap po magtiwala na sa taong yun, na gano'n na kayang-kaya daw niya. Maaari kasi yung tao ito ay isang mangmang o kaya ay walang grasp sa reality ng buhay. Kasi hindi niya alam na uncertain ng bukas. O kaya yung person na yon, ginagamit niya yon para makuha lang niya yung trust ng isang tao at he tried to deceive him para lang doon sa ano. O kaya yung tao yun ay proud. Kami po ni Brother June ay nagkaroon ng isang pag-uusap nung nabalitaan niya na ako ay may proposal na projects, pagtatayo ng planta. As I present Brother June, yung data, as I present him, nagka-interest naman si Brother June. Pero nabilib din po ako kay Brother June dahil doon sa presentation na yun, may mga loopholes na kagaya yun ng mga kapartner ko po doon ay anong gagawin nito? Anong gagawin nito? Brother June is a very wise businessman. Nakita niya po yun. Kasi kung hindi, yung kaibigan ko po na sabi din dun sa kaibigan ko na kasama ko ngayon, si Johnny Dino. Johnny Dino is a Filipino-Chinese na naging kliyente ko at nakilala ko at nagtiwala sa akin. Siguro kundi lang din nagtiwala sa akin yun. Pero ganun din yung nakita niya. Ano ang gagawin nito pare? Itong dalawang tao to, anong gagawin niya? Like Brother June, yun din yung nakita niya. Pare, ganito na lang gawin natin. Tayong dalawa na lang ang mag-partner. May 1 hectare sa akong lupa doon. Andun yung mga equipment ko, ikaw na bahala. Maging industrial partner tayo. Itong dalawang ito, wala, loopholes doon sa program mo. Same doon sa nakita ni Brother June. Ayun po, yun yung nakasama ko at praise God, nagtutuloy-tuloy na po yung aming tinayong land po. Do not limit or tie your words and deeds. Kaya yung salita, kayang-kaya. Kayang-kaya. Huwag po natin pagkatiwalaan yun. Naku po. Kaya di dapat pagkatiwalaan yung mga nagsasalita ng sigurado yan. Bigay mo sa akin pera mo, sa kahigaw mo, invest mo, sigurado yan. Sigurado. Wala po sigurado. Ano po, yung mga nagsasabi mo, sigurado yan, investment. Yan yung mga nakaka 1, 2, 3. Hello po. Yan yung mga nakaka 1, 2, 3. Sigurado yan. Kaya pati yung kakainin mo, in-invest mo na dahil sigurado yan. Kung hindi na sigurado, wala kang kakainin bukas. Do not limit or tie your words and deeds. Ibig po sabihin doon, isang sinasabi po doon, do not guarantee someone's death. O huwag kang mag-guarantee, magkakautang ng iba. Sasabihin mo, sige, pautangin mo siya, pagka hindi siya nakabayad, ako ang magbabayad. Mahirap yan. Paano kung hindi siya magbayad dahil wala siya pambayad? O kaya may pambayad siya pero ayaw na niyang magbayad. Ikaw ngayon ang sisingilin, ano po? Ngayon, kaya mo siyang bayaran, bukas, kaya mo pa bang magbayad? Huwag po,
Magulo po yan. Huwag kayong magkakanto. Ano po? Huwag niyong itali yung sarili niyo doon sa alanganin. Ano po? Recommending, may naghahanap ng trabaho, ikaw yung mag-rekomenda. At pagka hindi naging maganda yung performance yung na-recommenda mo, nagagalit sa'yo yung employer. At pagka yung employer naman hindi nagbibigay ng magandang benefits, nagagalit naman sa'yo yung nirekomenda mo. Ako po ay matagal nang tumatanggap ng tao po, may mga tao na tinatanggap dahil sa trabaho na meron po ako. Pero wala, hindi ko po ugali yung mag-rekomenda. Isang tao lang ang nirekomenda ko, si Larry. Si Larry, dinala ko sa Binyan, nalalayuan sa pamilya, nangayaw dahil nadala siya sa Tarlac. Nirekomenda ko sa Bulacan. Ilang linggo pa lang, nung babalik ako to sa ano ba yan? Anong lugar yun? Hindi, sa Bulacan. Sa Ildefonso. Sa Eagle Cement. Ginagawa po namin yung Eagle Cement nun kasi nakontrata po namin yung grinding aid saka yung circular and grinding aid na parts ng production ng cement. Kami po ang naging contractor doon Kaya, dinala ko sila doon. Nagtayo po kami ng batching plant doon. After 2 weeks, pagbalik ko ng Bulacan, malayo pa ako sinasalubong na ni Larry. Si Larry naman po ay masipag. Si Larry naman po ay masipag, di ba? Right? Malayo pa po ako sinasalubong na ni Larry. Kuya, sabi niya, hindi hanap buhay ito, hanap patay ito. Bakit? 3 araw na kami walang tulog, walang tigil yung buhos. Ayaw mo nun? Ang laki na overtime mo. Kaya wala kang tulog kasi wala kang gising. Ano na po, si Larry, masipag po yun sa trabaho lalo sa pag-keep na record sa warehouse. Mahal naman po si Larry. Kaya lang yun nga po, lagi nag-miss si Sylvia. Lagi nag-miss si Sylvia kaya para ako hindi rin ako makalayo sa asawa ko Baka may ibang tumabi sa akin Bingbangin ako ng aking asawa Ano po yan? Mayroon pag-rekomenda kasi kahit na may recommending power ka, napakahirap po. Do not limit or tie your words and deeds. After, sa ilalim po nun, sabi nga natin kanina, do not guarantee death. Ngayon, sabi naman niya, never say never. Dahil hindi natin alam. Never say never, huwag kang ito na naman yung kasabihan. Huwag kang magsasalta ng tapos. Anong kasunod? Tama po si Sylvia. Huwag kang magsasalta ng tapos, baka ikaw ay makapos. Yan po yung kasunod nun. Huwag kang magsasalta ng tapos, baka ikaw ay kahit po 55 lang ako, medyo pag matanda yung kasabihan na ano po sabi sa Proverbs 22, 26, 27. Please. Do not be one who shakes hands in pledge or put up security for death. Or if you lack the means to pay, your very bed will be snatched from under you. Ito yung sabi natin kanina na huwag kang magiging garantor. Dahil baka hindi nakabayad, kahit yung higaan mo daw. Biblia po ang may advice. Kahit daw higaan mo, hilahin sa'yo. Pagka hindi nakabayad, ano po? Ngayon, isunod po natin yung James 5:12. Above all, my brothers and sisters, do not swear, not by heaven or by anything else. All you need to say is a simple yes or no. Otherwise, you will be condemned.
Huwag daw po natin itali yung mga sarili natin sa mga salitang bibitawan natin. Meron po kaming kakilala ni Sister Yen, pastor po namin sa Graceland Evangelical Christian Church before. Siya po ay magaling na pastor, magaling siyang speaker. Kaya lang po siya ay may dalawang anak, isang lalaki, isang babae. Si Dave and nakalimutan ko yung pangalan, pasensya na. Angelica. Si Jack. Ayan, si Angelica. Si Pastor Ricky is very bold. Sabi sa inyo, napakagaling po niya yung speaker. At talagang mag-bless ka when he speak, when he deliver the message. Kaya lang siya po, sabi niya, sabi niya, yung dalawang anak ko po na yan, wag po silang mag-aasawa ng non-Christian. Magbibitiw po ako sa aking pagpapastor. Nakakalungkot po dahil talagang sabi nga sa inyo, I'm blessed with that pastor, the way he delivered message. Sinupok po siya sa part na yon. Ang kanya pong anak ay nagkaroon ng anak, may anak na, siya po ay nabuntisan ng may anak. Yung kanyang anak na lalaki, si Jeff po ay nagkaanak na po. Pero hiwalay naman na po yun, pero non-Christian. Tapos yung anak niya lalaki, varsitarian ng isang school dyan sa Manila. Nagkaroon din ng girlfriend na model, na non-Christian. Bumaba po sa pagka-pastor, yung si Pastor Ricky. Hanggang ngayon, ini-encourage po siya na bumalik. Nagsasalita pa naman din po. Pero hindi na po siya kumuha ng event church na kanyang pagpapastoran. Huwag po natin hayaang itali natin yung ating, hindi natin alam. Lalo na doon sa mga bagay na hindi natin talaga tiyak. Pati pagiging pastor, naisubok po talaga. Sinubok po siya doon. Nakakalungkot po. Ano po? Proverbs 6:1-4. Tingnan po natin to. My son, if you have put up security for your neighbor, if you have shaken your hands in pledge for a stranger, you have been trapped by what you have been said, ensnared by the words of your mouth. So do this, my son. Free yourself. You have fallen into your neighbor's hand. Go to the point of exhaustion and give your neighbor no rest. Allow you no sleep to eyes, no slumber to eyelids. Ibig po sabihin, kung nangyari na kayo po ay nakapangako at alam niyo po na matatali kayo sa alanganin, huwag daw pong hayaan na matali talaga kayo. Gumawa po kayong paraan. Kailangan nyo makiusap na nagkamali ako doon sa aking binitawang salita. Huwag daw po nyo hayaang mapikitan yung mata hanggat maaari ay makahulagpos kayo doon sa nagbitawan yung salita. Next slide please. Sa ating pangatlong pwede natin gawin. What can we do for these uncertainties? Be kind and gentle. Why be kind? Maybe today we can afford to be kind. Why be gentle? Maybe today we can afford to be gentle. Ano po yung sabihin doon? Hindi natin alam kung magagawa pa natin maging kind bukas. Hindi natin alam kung magagawa pa natin maging gentle bukas. So now that you can plan ng gentleness, ng kindness, gawin mo na. Kasi paggawa mo ng mabuti, halimbawa, nakagawa ka ng isang daang mabuti, nakagawa ka sa tao ng isang daang mabuti, may sukli yun eh. Kahit 50% nung ginawan mo na mabuti ay
magbigay ng sukli sa'yo, di mas may potential kang maging happier. Kesa yung meron kang pagkakataong gumawa ng buti, hindi mo ginawa. May pagkakataong kang maging gentle, hindi mo ginawa. Ngayon, dumating yung pagkakataon na ikaw ay nangangailangan. Hindi wala man lang magsukli sa'yo. Tama po ba? Habang kaya mong maging mabait, maging mabait ka. Gawan mo na ng mabuti, kaya mong gawan ng mabuti. Hindi yung meron ka naman pero ang kunat-kunat mo, ang bele ko hapon na ang damot-damot mo. Alam niyo po ba yung bele ko ang hapon? Yung parang hindi candy or kalamay na makunat, bele ko. Bele ko, ayun. Thank you. Bele ko, pero sa amin kasi, salitang bakla or kung ano man yung tawag. Sorry, brother. Salitang kalye, ginawang bele ko. Bele ko ang hapon. Kaya mo na, meron ka namang itutulong. Ang damot-damot mo ba ang bele ko ang hapon, hindi ka man lang tumulong. Kaya mo naman magbigay, hindi ka magbigay. Dumating yung ikaw yung may pangangailangan. Hindi, wala kang asahan ngayon na magbibigay sa iyo ng sukli. Hindi natin alam kung kailan natin kayang gumawa ng mabuti. Hindi natin alam kung kailan kaya natin gumawa ng kagandahang loob. Ba't hindi pa natin gawin? Maging mabuti po kayo sa akin. Maging gentle po kayo sa akin. Hindi, ano po yun? Sa lahat po ng pagkakataon. Ano po? Meron ka nga. Sabi ko nga, nung binawian ka, kawawa ka naman. 1 Thessalonians 5:15. Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to be kind, to do what is good for each other and for everyone else. Lalo naman wag na wag tayong dapat gumanti ng mali dun sa mali. Di ba? Yan po yung mga kasi mali na nga, gagantihan mo pa ng mali. Inaaway ka na nga, paano siya? Yun po yung sabi ng ating sa 1 Thessalonians. Ngayon naman po, sabi sa Proverbs 11:24-25, Proverbs 11, one person gives freely, yet gain even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Isang hiwaga ng buhay, ano po? Isang hiwaga ng buhay, gawin yung bigay ng bigay. Pero hindi naman siya nauubusan, no? Kasi alam natin yung Diyos, pinagpapala siya. Dahil napakabuti niya. Meron naman yung ang kunat-kunat. Sabi ko nga kanina, parang bele ko ang hapon, ano? Ang damot-damot. Sobrang mapakimpok para sa sarili niya. Pero itong may natatawa. Pero itong madamot na ito, siya pa yung nagdarahot. Siya pa yung hindi ko mo kuripot yung mayaman. Hindi ko mo palabigay na uubusan. Lalo po't alam natin na ang Diyos ay nakikita. Yun yung natutuwa ako sa Ecclesiastes Gawin mo daw yung mabuti. Gawin mo ang lahat. Pero basta tatandaan mo lang, makikipagsulit ka sa Diyos. Dadating yung araw, makikipagsulit ka sa Diyos. Kaya, as long as hindi mo binabiolate yung kalooban ng Panginoon, gawin mo ang dapat. Impok na impok sa sarili, ang damot, Hindi naman yumaman, siya yung laging nagdaraho. So give to more people at isa lang ang binibigay at pagka isa lang ang so dapat po magbigay tayo
Sa madaming tao. Ano po? Kung isa lang ang binibigyan mo at yung isang yun, nilimot ka, ano na? Nga. Di po ba? Gumawa ka ng marami, magbigay ka sa mga kalahati man lang, doon ay magbalik sa'yo ng kabutihan. Yung better chances of happier na buhay, talagang mararanasan mo. Ecclesiastes 11:12. Sabi po niya doon, give portion to 7, yes, to 8, for you do not know what disaster will come upon you, upon the land. Hindi yung magulang ka na may 5 kang anak, isa lang yung paborito mo, ibinibigay mo ang lahat doon sa isa na yon. Yung iba, pinagdadamutan mo yung ibang anak mo. Nung matanda ka na, yung paborito mong anak nag-astronaut, pumunta sa buwan, hindi na nakabalik. Paano ka? Dapat hindi tayo na, wala dapat paborito lalo sa mga anak. Nag-astronaut, hindi na makabalik. Paano ka na? Naalala ko tuloy si Onay. Paborito ni Pastor. Nag-astronaut din yun eh. Ano po? Kailangan po, walang paborito dapat, lalo sa mga anak. Kawawa po tayo pagka yung anak natin na yan saka nagigindaan po yun para yung mga anak nyo ay lumayo, yung mga ibang anak nyo ay lumayo ang loob sa inyo. Katalinuhan po ni Solomon, sabi niya, damihan nyo ang binibigay ninyo, hindi nyo alam kung sino ang magsusukli. And you do not know when you might be needy one. Hindi mo alam kung kailan ikaw naman ang mangangailangan. Ngayon, kung busilak ang puso mo, tumutulong ka, nang hindi ka naghihintay ng sukli, mabuti po yun, papapalain po kayo nun, matutuwa po sa inyo yung Diyos. Pero kahit hindi po sila ang puso mo, maging matalino ka lang, dapat magbigay ka pa rin. Dahil nga ito'y katotohanan. Hindi mo alam at hindi mo tiyak ang bukas. What can we do for these uncertainties? Pang number 4. Next slide. Fortify or strengthen yourself. Ano pong ibig sabihin dito? Fortify or strengthen yourself? Kailangan palakasin mo daw yung sarili mo. Physically, dapat ikaw ay physically fit, ikaw ay nag-training. Sabi nga po dun sa 1 Timothy 4:8, physically, dapat palakasin mo ang sarili mo. For physical training is some value, but godliness is value for all things, holding for the both present life and the life to come. Of course, clinically proven that the more athletic a person, the more physical fit you are, the more you survive surgeries. Yun po, totoo. Di ba? The more you survive medical mga procedures, the more you survive difficulties. Pagka ikaw ay physically fit. Kaya dapat physically, dapat strengthen natin yung ating katawan. Ano pa po? Mentally. Next slide, please. Mentally, sabi sa Proverbs 23:12, apply your heart to instruction and your ears to words of knowledge. Kailangan nakikinig daw po tayo sa mga payo. Payo ng iba, payo ng mga, alam naman natin na God-fearing people. Dapat nagsasabit tayo sa mga ito at nakikinig tayo sa kanilang meron naman po tayong kahunungan na makita natin na ito ay kapakinabang sa mga payo niya. Mentally, ano din naman, halimbawa kagaya yung mga bata, dapat mentally ready sila. Halimbawa, kaya nga yung mga bata nag-aalaga ng pets eh. Yung mga bata nag-aalaga ng kanilang mga aso kasi pagka yung bata mahuhulog ang loob sa mga pet eh, mga alaga nila.
pagka yung aso ay namatay, parang training na rin ng bata yun. When yung mga humans na mahal niya ay dumating din sa ganun, hindi na rin, kasi yung iba hindi kinakaya eh. Kaya mentally dapat natitrain din po yung mga bata. Ano po? Emotionally. Sabi, strengthen your faith, sabi no. Emotionally, sabi sa Ecclesiastes 7:12, it is better to go to a house of mourning than to go to the house of feasting. For death is the destiny of everyone, the living should take to heart. Si Brother Charlie, nung isang tinanong niya yung talata na to, bakit daw parang baliktad? Bakit daw kailangan natin pumunta, mas mabuting pumunta doon sa house of mourning kaysa doon sa party-party. Tinanong po ni Brother Charlie yun. Pero ito po yung katotohanan doon. Dapat emotionally tayo din po ay nagiging ready. At dapat alam din natin na dadating din tayo sa dapat daw pagka nakita natin yung namatay, alam natin na dadating din tayo sa ganung kalalagayan. Kaya dapat napapaghandaan din natin yon. Pagka yung mga kabats natin, lalo yung mga kabats natin sa mga edad natin ako po, may mga kabats na nagkakasunod-sunod na rin na nawawala. Dapat alam natin na tayo ay dadating din sa point na yun. Kaya dapat emotionally ready din po tayo. Naalala ko nung ako ay bata, kasi sa probinsya wala namang kasiyahan, walang mall, Kaya kahit pag kami patay, pupunta ako sa may patay. Kaya lang, ayaw kong tingnan yung nasa loob. Kasi pagka uuwi na ako, pagka naglalakad ako, parang kasabay ko naglalakad yung nananakbo ko pa uwi. Alam niyo ba, nawala lang yung takot ko sa patay. Nung yung lolo ko ay namatay. Namatay yung lolo ko, dahil kanya ay nasa Lapas Tarlac, ang service pa noon ng funeral is from Tarlac City. So, nakipag-coordinate pa doon, andon, nakaibaga sa papag. Papag yun po yun. Binabantayan namin ng uncle ko, yung lolo ko. But, kalikutan ng isip ng tiyuhin ko, ng uncle ko. Sabi niya, boy, bihisan natin. Bihisan natin. Sige po, itayo mo. Ay, yupo mo. Nawa, 3 hours na po yata yung patay yung lolo ko, Natatakot ako sa patay. Ginawa ko po sa batok, iupo ko. At kas ng tiyan, tumutukot na isa akong. Sabi ko, Akil, tatayo, hindi na pwede. Tatayo na ito. Nawala po yung takot ko noon. Buwan po noon, hindi na ako natakot sa patay. At yung sinasabi po dito na House of Mourning, dapat alam natin na dadating tayo doon. Ganun na po ang pananaw mo ngayon marami para tayo na diadalaw. And I'm praying na unang-una, sana yung tao yun ay nakakilala sa Panginoon. Ano po? Pagka kayo pupunta doon sa Lamayan. At siyempre, yung mga naiwan din, nandun din po yung natin na sila man ay nakakilala sa Panginoon. Susunod na dapat po nating strengthen ay yung ating spiritual. Luke 2:52, and Jesus grew in wisdom, in stature, and in favor with God and men. Paano po tayo lakas spiritual? Siyempre, una-muna po, itali natin yung ating panahon o bigyan natin ng panahon ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pag-aaral ng Biblia. Ano po? Medyo mahaba po ako kaya medyo bibilis ako na. Next slide, what can we do for these uncertainties? Tignan lang po natin extend your base, extend your network, or extend your connections. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa kinabukasan. So, paano mong i-extend yung base mo, yung network mo, yung connection mo? So, make and keep friends. Dapat, gumawa ka ng kaibigan. Mag-ano ka ng kaibigan, pahalagan mo yung magiging magkaibigan na yon. Ang isang
20 years na kaibigan, pagka hindi ka marunong mag-alaga, pwedeng mawala yun eh. And 20 years, kayo magkaibigan, pwede ka ulit makakita ng kaibigan, pero yung 20 years, napakahaba na yung pag-ibig. Kaya, make and keep friends. Friends divide our sorrows and multiply our joy. And of course, friends can mean your husband or your wife, your brothers or sisters, your sons or daughters, your relatives, your workmates, your churchmates. Kailangan kaibigan po natin sila. Hindi po ba? Ecclesiastes. Ito lagi po nagagamit din ni Pastor Felix Sinte. Ecclesiastes 4:9 and 10. Two are better than one because they have a good return for their labor. If either of them fall down, one can help and the other up. But pity anyone falls and has no one help them up. Yung marunong na tao, hindi lang sa pagsisave ng pera, nagsisave. Dapat nagsisave din siya ng kaibigan. Sabi nga, pagka daw yung dalawang magkaibigan, nadapa isa, may aalala sa kanya. Lalo kung marami siyang kaibigan, ano po. Pero kawawa daw po yung tao na walang kaibigan. Pagka siya nadapa, wala man lang. Sabi po ni Teacher Dali, walang tatawa pagka siya nadapa. Walang tatawa. Kasi hindi po, ang ano po yun is, walang tutulong sa kanya, wala siyang katuwa. Ano po? At kung babaliktarin naman natin, do not make and do not keep enemies. Ano po? Sabi po sa Proverbs 20 verse 3, sabi niya, Proverbs 20 verse 3, it is to one's honor to avoid strifes, but every fool is quick to quarrel. Ang gulo-gulo na nga ng buhay. Pwede ka na nga tamaan ng kidlat, pwede ka na nga tamaan ng ligaw na bala sa bagong taon, pwede ka na nga tamaan ng suntok ng kaaway mo. Ano po? Gagawa ka pa rin ng kaaway? Abay, meron po akong narinig eh. Sabi niya, alam mo, ang specialty ko, manginis. Tuwan-tuwa ka na pag malaki mo na ang specialty mo ay manginis. Ano? Dahil manginis ka na, palagay mo anong kabulisin ang dadating sa buhay mo dahil manginis ka eh. Lahat na lang naman. Pagpamalaki mo ba, ang specialty mo manginis, ang galing-galing mo manginis. Naku po. Kamangmangan po yun. Isipin nyo, kapitbahay mo, dadaan ka sa daan, tinatapunan ka ng laman ng aginola niya. Ano po? Sa halip na bulaklak yung hinagis niya sa'yo, o kaya mga hasbin, ano? Habang nagdadaan ka. O kaya naman, pagka yung kasama mo sa bahay, hindi mo kasundo, baka hindi ka matulog, baka pukpukin yun. Habang natutulog kayo, pukpukin yung ulo mo, ano? Kasi hindi mo kasundo. Pero kung kasundo mo yun, baka bigyan ka pa po niya ng unan na malambot. At pagkagising mo, may merienda pa. Ano? Kaya, napakalaking kamangmangan yung magkikip ka ng kaaway, gagawa ka ng kaaway. Ano po? Hindi siya marapat.
Ano pa po yung mga practical na pwede nating iwasan? Sa Romans 12:18, if it is possible, as far as it depends on you, live peace with everyone. Ito na yung mga sinasabi ko kanina. Live peace with everyone. Isang malaking karangalan na kung ikaw ay isang taong marunong umiwas sa away o sa gulo. Pero kung mainiting ang ulo mo, palababag ka, umiiksi ang buhay mo. Dumadami ang panganib mo at ang sa katotohanan, kumukonti yung mga pwedeng maging helper. Helper mo sa mga sitwasyon na nangangailangan ka. Yung mga katotohanan nun eh. Kung wala kang palababag ka, sino tutulong sa'yo? Lalo doon sa mga relatives na yumayaman, nilalayo mo yung sarili mo. Mali yun. Mali yun, dumating yung may emergency ka, yung relatives mo pala na yun ang may kakaya na magdala sa'yo sa emergency. Hindi po ba? Proverbs 24:21-22. Fear the Lord and the King, my son, and do not join with rebellious officials, for those two will send sudden destruction on them, and who will knows what calamity they can bring. Sabi po dito, makipagkaibigan ka doon sa may kapangyarihan. Makipagkaibigan ka doon sa may kapangyarihan. Huwag lang yung ikaw ay mapupunta na sa impyerno dahil sa pagkaibigan mo doon, no? Pero kung doon sa mga bagay, huwag mong kalabanin yung mga may influensyang tao. Halimbawa, empleyado ka. Mag-resign ka dahil yung di mo gusto yung employer mo. Kasi, di ba? Resign ka na, resign. O kaya ay, meron ka, nagsasabi sa akin, Sir, pasok niyo po akong trabaho. Bakit? Kasi nakaaway ko po yung supervisor kasi ang yabang. Ano, nasapawan yung kayabangan mo. Kaya inaway mo. Inaway ko po yung manager. Ano katiyakan ko na hindi mo aawayin yung susunod na yung kuminda ko sa'yo. Kailangan kung tayo po yung may kailangan marunong po tayo mag-submit. Kailangan natin eh. Hindi yung ang yabang-yabang natin. Resign na resign. Aray, parang ako din yun na. Pero dapat matuto po tayo. Ano po? Panghuli po sa what can we do for these uncertainties? Attached to what is last. Ito po yung dapat natin tingnan. Madaming uncertainties sa buhay natin. Nakita naman po natin kung ano yung mga uncertainties na yon. At nakita din po natin kung ano yung dapat natin gawin. Ngayon, ito yung dapat i-attach natin sa sarili natin kung what is certain. At ang certain po, ang tiyak ay ang salita ng Panginoon at ang ating Diyos. Kung dati po tayo ay kagaya ng mga ugali na naging halimbawa natin, pero sa oras na ito, dapat po makita natin na ilagay natin ang ating sarili dun sa pagkakakilala sa Diyos. Ano po ang sinasabi din, huling talata, yung sa Hebrews 11:1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Yung pananampalataya po natin sa Diyos, alam po natin na Diyos siyang mabuti, alam po natin na Diyos siya na tapat, alam po natin na Diyos siya na mapagmahal. Sige po, tingnan natin yung talata, may talata pong kasunod yan eh. Sabi po niya, Malakay 3:6, I, the Lord, do not change, so you, O descendant of Jacob, are not destroyed. Tapat po mga ko ang ating Diyos. Hindi po niya tayo papahamak. Kung kikilalanin niyo po siya at
pagkakatiwala niyo po yung buhay niyo sa Kanya. At yung pananampalataya, sabi nga po nung talata ng Hebrews 11:1, yung faith natin is the substance of things hoped for, things that are not seen. Pero inaasa natin yun sa ating Panginoon. Kaya, marami pa pong uncertainties, marami tayong mga karanasan, at tingnan po natin paano pong yung mga naging halimbawa ngayon ay maging kapakipakinabang po sa pamumuhay natin at sa pamumuhay natin bilang sa Kristiyano. Tayo po lahat ay buko at panalangin. Panginoon Diyos, tunay nga pong Diyos kayo na mabuti at mabuti ang plano niyo sa amin. Kaya Panginoon, kayo po yung patuloy na magpalago doon sa mga salita na nahayag ngayon. Makita po namin ang aming mga buhay na nawa ay sumusunod sa inyong mga salita at patuloy na naisin namin na kilalahan kayo dahil Diyos kayo mabuti. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa. And I thank you. In Jesus' name, Amen.